Sa ibang balita naman, ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig kaugnay sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. kung saan nagharap sina Ronnie Dayan at Kerwin Espinosa. Na-cite for contempt naman si Ronnie Dayan dahil sa hindi umanong pagsasabi ng katotohanan at pansamantala itong mananatili sa Senate building. Nag-uulat si Marita Muahe mula sa Senado, live. Salamat, Ralph. Nagharap na sa isinagawang Senate Inquiry and Investigation patungkol sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr., sina Kerwin Espinosa, Ronnie Dayan at maging si Senator Leila De Lima. Inamin ni Ronnie Dayan na bukod kay Kerwin, tumanggap din siya ng pera mula kina Rafael Ragos na inirekomenda niya kay nooy DOJ Secretary Leila De Lima para maging deputy ng NBI. Samantala, mula rin kay Franklin Jesus Bucayo na inirekomenda naman niya bilang Bureau of Corrections Director. Ayon kay Dayan, tumanggap siya ng mula 15,000 pesos hanggang 30,000 pesos mula sa dalawang nabanggit na opisyal. Bukod sa pera na tinanggap niya para sa kanyang sarili, 5 beses din daw umano siyang tumanggap ng pera para naman kay Senator Leila De Lima. Itinanggi naman ni Dayan na bukod sa mga nabanggit niyang personalidad ay wala na umano siyang kilala pang ibang mga drug lords, lalong-lalo na sa loob ng New Bilibid prisons. Hindi naman itinuloy ni Senator Franklin Drilon ang pagtatanong sa mga witnesses sapagkat ayon sa senador, masyadong marami ang butas at irreconcilable differences sa mga pahayag ng dalawang witnesses. Maraming pagkakapareho sa mga sinabi ni Dayan at Kerwin, subalit malaking question mark sa mga senador ang pagkakaiba ng taon sa kanilang mga testamento. Itinanggi din ni Dayan at maging ni Espinido na magkakilala sila, samantalang patuloy namang pinanindigan ni Kerwin na si Espinido ang kumonekta sa kanya kay Dayan at kay Senator Leila De Lima para maging contact niya. Ito ay nangyari nung siya ay nasa Batangas nung tinawagan siya ni Espinido. Dahil dito, hiningi ni Senator Richard Gordo na ipasabina ang mga call records sa mga telepono ni Dayan, Kerwin at maging ni Espinido. Ito ay upang malaman kung sino sa mga ito ang nagsasabi ng totoo. Pilit namang pinapaamin ni De Lima ang mga witnesses kung sino ang nagtuturo o nagsasabi sa mga ito na idawit siya sa mga usaping ito. Ayon sa senadora, marami din na inconsistencies at buta sa pahayag ng mga ito. Nagpakita rin si Espinido ng isang maikling video presentation kung saan ay nakita si namatay na mayor ng Albuera na si Rolando Espinosa habang pumipirma sa isang affidavit. Matatandaan na itinanggi ni Kerwin na yung mga pirma doon sa affidavit na ipinakita at prenisenta ni Espinido noong mga nakaraang hearing ay pirma umano ng kanyang ama. Ayon sa kanya, hindi ito ang pirma ng kanyang tatay. Sa huli ay na-cite for contempt si Ronnie Dayan sa hiling ni Senator Manny Pacquiao dahil sa pakiramdam nito ay hindi umano ito nagsasabi ng totoo. Dahil dito inilagay sa protective custody ng Senado itong si Dayan at mananatili muna siya dito hanggang sa susunod na pagdinig. Sa ngayon ay nasa basement ng Senate building itong si Dayan at hindi rin natin alam kung tototohanin ng mga senador yung kanilang sinasabi kanina na dadalhin ito sa Building 14 ng New Bilibid Prisons. So yan na muna ang pinaka-latest update mula dito sa Senado. Para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe.